na. Huwag mo na ihalin yung kanin ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Praise the Lord, Amang Diyos. Salamat po sa inyong pagtawag sa akin dito. At ikaw po magsalita sa akin, nagisan mo ang aking labi at ito'y para sa inyong kadakilaan. Purihin ang ating Panginoon. So, salamat po kay Lord na ako po ang napili niya para po magbahagi dito po sa unang salita ng Panginoon sa krus, mag-share po ng isang simpleng karanasan. Yung ibabahagi ko po ngayon ay very, very simple na po. Narinig ko na po, nakausap po ilan sa mag-share sa atin mamaya. Very sensational, no? Talagang parang pang-pelikula. Yung akin po, very, very simple lang po. Pero para sa akin ay very memorable ang experience na ito. First time in my life na na-experience ko po ito. At ito yung experience ko po January 27, 2026. Alam niyo mga kapatid, simulan ko po, sabi nga ng banal na kasulatan, Matthew 23 verse 12, ang sino mang nagpapakataas ay bababa, ang sino mang nagpapakababa ay tataas sa Panginoon. Ibig sabihin, pagka tayo po tumanggap sa Panginoon, nasa puso natin si Lord, naglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso, magiging mababa po tayo. Ang kayabangan, mawawala na, automatic po, we will be very, very humble. Ako po, sa 1978, tinawag po ako ni Lord sa charismatic renewal at the age of 21 years old. Praise God! Nabaptize po ako ng the Holy Spirit, and first time in my life, I feel the Holy Spirit. Mula-mula na sa aking talampakan, at yung po naging turning point ang buhay ko. 21 years old. I am now 68 years old. Brothers and sisters, naglingkod na kay Lord. Ang ginagawa ko na po noon, prayer meetings. 21 years old, before that, mahilig sa party. Meron nga akong party. Buong taon, may kalendaryo ko. Every Saturday night, nasa party po ako kasama kong barkada ko. But 21 years old, nagbago po. Every Saturday, nasa prayer meeting po ako. So, yun po ang naging buhay ko. And then, 1982, I became a regular preacher. Naging preacher po ako. Okay? And then, naglingkod sa Panginoon. And, brothers and sisters, Magsilaw ka rin, bibigay sa pagubos, malbonus sa eskatita, local paligid, at health insurance pa. Daming abonos sa Gino. Wise man, Bishop Joseph Children, and Nashville, Tennessee, and clinical appointments at the University Medical Center. Ophthalmology, dermatology, and we're seeing a lot of GLP-1. What we're seeing is that it's becoming more and more acceptable for patients to tell you that they're on GLP-1. If they're going to start that journey, or if they've begun it and they're on it, to let us help them manage it from an aesthetic perspective. Because patients who lose a lot of weight on GLP-1s are faced with a number of challenges aesthetically. maraming nag-appreciate sa akin, maraming kumbaga tumatawag sa akin, nagpapapray over. Nagka-radio program po ako for 30 years na ngayon. Sa AM radio, nagpapahayag sa Tanjos. Tumatawag, nagpapray over, tapos ay invite sa mga different communities. So, ibig sabihin, na-exalt tayo ni Lord. Tulad po ninyo siguro, ngayon, nakilord na rin po kayo, di ba? May mga rumirespeto sa atin. No? Ayun ako, sa Meron dulo. respeto. Ayun, nakatayo. Ngayon, eto, nangyari. Para bang nabigla po ako. Hindi pala ganun lahat. Kasi sabi po sa 2 Ang patay na Timothy yun. chapter 3 verse 12,
ang sino mang nagnanais na mabuhay ng matuwid at maging tagasunod ni Jesucristo ay daranas ng pag-uusig. Ito po, first time in my life, brothers and sisters, na ako po ay inunsulto ng ganoon. Ako po ay nakaranas ng isang pag-uusig. January 27, Tuesday, magpi-prayer meeting po kami. Meron pong dumating, in-invite ko po. Pwede ka bang sumama sa amin sa prayer meeting? Ang taong ito, hindi ko po kaaway. Hindi ito naging kaaway at wala akong natatandaan na nagawa akong masama. Okay? So, i-invite ko siya because for me, she is a special person. Tulad ng iba, nag-aanyaya ko. Pero in short po, kasi may kilang pong oras natin, ano nangyari po? Ang sagot sa akin, bakit po ba ako pinipilit? Nagulat po ako dahil hindi ako namimilit. It is just common for me to invite people in a prayer meeting. Prayer meeting po yun. And then, in short, nakita ko po ibang reaction niya. Galit. So ako naman po, nagtanong, ito po ang tanong, tingnan po, hindi ko masama yung tanong ko. Yan po bang prayer meeting namin ay sa Diyos o sa demonyo? Sumagot siya ng maayos kapag ganito. Kay Lord, yun. Good. And then sinabi kay Lord, lalaki siya, kung hindi naman kayo makakaayos mag-usap, alis na po ako. Pag-alis ko po, brothers and sisters, ito na. Sumigaw na naman, ito siya. At mas malakas na sigaw. Anong sabi mo? Demonyo ko, demonyo ko. Because I never said it. Hindi ko po sinabing ganoon. No? And then, sabi ko, wala akong sinasabing demonyo ko. And then in short, sabi ko, bakit nakaganito? First time in my life, ganun na sinigawan ako, nagalit. Because 21 years old, nakilord na ako. So, ang mga nakakasalamuha ko ay people na yung pang masarap eh. Prayer meeting, praise the Lord, hallelujah. Yun. And then, eto na naman. Ang huling sigaw sa akin, paulit-ulit. Sa bagay nagpaalam ng buo ko kanina, kung pwede kong banggitin, itong sinigaw sa akin. Kasi nga, tinignan ko sa Google, is a bad word. Sabi ko, nasa TV tayo, baka hindi tama. Sabi naman, hindi, pwede yan. Hindi naman yun yung bad word na, pwede yan. So sabi ko, sige, babanggitin ko para kaya itong aking sharing, masakyan po ninyo. Mag-feel nyo kung ano yung nasa sa loob ko. Ito na. Bigla akong pinagsabihan, walang hiya ka! Napaka-walang hiya mo! Nagulat ko po. Kayo po ba napagsabihan na po kayo ng gano'n na pagkakaalam niyo wala kayong ginagawang masama? Hindi ba ang hirap ng lahat? Paulit-ulit po. And then yung sister wife ko, nandun sa labas. Okay, nasa labas po yung aking sister wife. Nakikita niya doon sa salamin, pinudulo ka ako yun. Pero alam mo, hindi po ako lumantid ng salita. Hindi ko sinabi, walang yakari kung nagkara. Never. Pero pasakit po because 68 na po ako at matagal na ako naglilingkod kay Lord pero wala akong gano'n na narinig na ako, minura, pinuso. And then now, na-reflect ko po si Jesus. Jesus, our Savior. Jesus, na Diyos na panahon sa lupa, walang kasalanan. At least, Brother Raytan, makasalanan mo po ako kahit naliligaw ka doon, di po ba? Pero Jesus, walang kasalanan. Minumura din, niladait, iniinsulto, pinagtatawanan, sinaktan. Okay? So, brothers and sisters, hindi ko kayong patawarin, pero patawad ko po. Bakit? Kasi isa sa akin. So, brothers and sisters, kung meron di kayong going to experience sa buhay ninyo, you cannot forgive this kind of people. But with God, if you will accept Jesus Christ, kahit po ang mahirap patawarin, mapapatawad ko. The first word of Jesus,
Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And I also thank the Lord because ako po ay unang-unang nilang pinatawad at ito po, tinawag na ako para maglingkod sa Kanya. And what I'm praying is, Lord, sana po until the last breath of my life, ako ay maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.